It all started in my Lola's backyard court. Just a kid with dreams of making it on the court. I fought my way through, just like my family taught me. The path was never easy, but we dribbled all the way to the NBA. I'm not just living my dream, I'm carrying theirs too. Now that I play for the Philippines, it's not just for my family. It's for every Filipino with grit, heart, and the determination to succeed. I carry the 3 stars and a sun with pride. Sa Arena Plus, astig ka sa sports. Energy kaibigan mo, Pangga. Energy ang numero 1. Agad lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy. Cheers, miss! Tabakalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Ano sasabihin? Energy! Yun. At sabi sa mga kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Alice Soto. Ay, wow. Gusto ko siyang ipeg eh. Nakita ko yung mukha niya. Taray. Ganda-ganda ni Miss Ali, no? Oh. Ako po yung Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Hi po sa inyong lahat at magandang araw. At syempre gusto ko munang batiin ulit, i-extend natin ang pagbati Yes. sa ating pinakamamahal na Inang Reyna. Ang aming pinakamamahal na boss, Correct. Ma'am Becca. Yan. Correct. Happy birthday. Happy birthday, Ma'am diba? Becca. Nawa ay, alam mo yun, na-enjoy mo ang iyong celebration kahapon. Good health and more blessings to come, Ma'am Becca. We Correct. love you always. Oo. Diba na nakakaloka. At syempre, para pa rin po sa lahat ng ating mga team replays sa magandang araw po sa inyong lahat dyan. At syempre sa mga nakatutok sa ating Facebook Live, good morning. Tinupog good tayo ng morning. views kahapon. Oo, diba? Sa ating TikTok Live. Truth, diba? Uy, maraming salamat po ha. Pero bago ang lahat, eto muna ang ating pupupugin para sa araw na ito. Gusto mo yung pagpupug na yan. Eto na, oras na para sa Chika sa Arena! Huwag matakot sa hamon ng buhay. May baklang mga nakaagapay. Oh, diba? Gusto ko yung pagkaha. Siyempre, itong chika sa arena natin pa rin sa atin. Ito na ang Arena Plus, astig sa sports. Nako, kagabi nga naman, tumutok ang buong sambayanan, Mare, para sa preliminary round na naganap sa Premier Volleyball League ng Women's Division, kung saan nga naman naging, alam mo yun, mainit ang bakbakan. Ay, ang paluan sa pagitan ng Creamline at ng PLDT. Yes. Fairness. Diba, natapos ang laro kagabi sa set 4, kung saan nga naman ang koponan or ang grupong PLDT ang nagwagi para sa preliminaries na ito. Pero alam mo yun, Mare, bagamat na medyo natalo nila kagabi ang Creamline, alam mo yun, it was a victory na medyo nakakasad kasi hindi sila nakapasok sa top 4 na maglalaban para sa semis, diba? Dahil ang mga grupong maglalaban-laban para sa top 4 semis ay ang Choco Mucho,
ang Cherry Tigo at ang Petrogas at saka ang Sayang. Creamline. 'Di ba? Apat na ito kagabi ay talagang inilabas na mismo ng naturang, alam mo 'yon, Premier Volleyball League na ito na kung saan sila ay pasok sa top 4 na maglalaban-laban sa semis. O, diba? Na nakakaloka yan. Talaga nga naman, umariba ng husto ang talaga mga manlalaro mula sa kupunan ng Creamline. Etong sina Tots Carlos. Oh, in fairness. Si Sino pa? Eliza Valdez. Ay, in fairness. Si Gemma Galanza. Sino pa? Although nandun si Michelle Gumabaw. Kaya Oo. lang hindi ko, alam mo yung kagabi nakatutok ako diba? Oo. Mainit kasi talaga naghahabulan ng score. Hindi mo masasabi na Dikit. bakbakan. Akala ko nga abot ng set 5. Oo. Pero hindi na. Tinapos na nga ng grupong ng PLDT sa set 4 ang puntos na yon na kung saan nga naman nakakasad, diba? Although syempre, it was a winning victory kaya lang hindi umabot para sila ay makapasok dun sa top 4 na maglalaban-laban sa semis. O, diba? Yeah. Ang bongga. Sayang. Pero patuloy pa din po yan ang tabayanan natin dahil sa darating na April 27. Bukas po yan ay may laro naman din. Sino? Kumbaga, ang grupong Signal at syempre lalabanan nila ang grupong Capital One. Kumbaga parang ang NLEX NX-led yun. At ang Petrogas naman na maglalaban-laban. At ang Akari at ang Strong Group ang maglalaban-laban. Bukas po yan sa My PhilSports Arena. Alam mo, Mare, ang bongga, no? Kasi itong Creamline, talagang hindi naman nagpapatalo. At in fairness, diba? Talagang nga naman na palong-palo talaga. Although kagabi, alam mo yun, Mare, medyo parang sabi nga ng ilan na parang, maski ako nung pinanood ko, medyo nalalamlaman ako sa laro nila. Kasi parang ang medyo humahataw talaga sa paglaro. Yung players ng PLDT. Pero napag-alaman ko sa ibang mga manlalaro. Kaya daw pala, kagabi, kasi hindi rin pinasok si Michelle Gumabaw na eh. Kaya naman pala, kasi kumbaga parang itong game na to is just parang hindi naman end game, pero alam na kasi nila na pasok na sila sa top 4. So whether they win or they lose, Nilaro na lang talaga nila. Kumbaga parang it was a good fight. Kaya lang parang hindi ito yung strong na laro na makikita mo sa kupunan ng Creamline eh. Pero it was a good fight between PLDT and Creamline kagabi. Well, congratulations pa rin, Congratulations diba? to the PLDT group, diba? Correct. Ayan. Ay, Mare, dumako naman tayo dito ha. Gusto ko lang i-good luck muna ang ating cheerleading team, Mare, dahil nasa Ay, wow. Orlando, Florida, USA ang ating Philippine National Cheerleading Team para mag-compete sa ICU World Cheerleading Championship. NU ba yan? Mare, binuo sila from different University. Yes. Kasi diba, sa bagay, nga pala, lang pala. Correct. So yun na nga, Mare, ang ating cheerleading team ay nasa Orlando, Florida. Para mag-compete at gaganapin at ginaganap, Mare, mula 24 ng April hanggang 26 hanggang bukas. Hanggang ngayon. Hanggang ngayong araw. Pero kung sa Florida yan, bukas pa. Yes. Diba kasi delayed sila ng ilang oras eh. Ngayon, ihintayin natin kung tayo ba ay mananalo. Ay, kaya yan. Alam mo naman din, pang dekalidad at pang world class na ang ating cheering. Alam mo naman ang mga Pinoy. routines, diba, na nakakaloka Binabato-bato. Trulit, hinahagis ka sa air. Gusto mo yun. Gusto mo nang binibit-bit ka? Ay, hindi. Gusto ko yung mga tipong alam mo yung binabato ka sa gedli. Ay, hindi yun. Ay, Kickboxing ang... Nakakaloka. O siya. Well, anyway, saan po muna ang ating Chika sa Arena. Hatid pa rin siyempre sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Pero eto na, Marcel. Alin? Diba? Ang alin? Nakakaloka. Sandali, may Alin, sinisilip Mare, tayo. asan? Ayan na. May sinisilip na tayo dyan. Eto na, Mare, dahil kahapon, bago tayo
tayo tumungo, alam mo yan, bago tayo tumungo, bago tayo magchikahan, hindi ba? Kahapon ay talagang napuno, kahit pa mainit ang araw, pero napuno Ang alin? ng mga tao Ang alin? ang Quiapo Church. Dahil? Dahil kahapon po naganap ang pag-iisang dibdib Oo. ni Angeline Quinto at ni Nan Reb. Ah. Sa Quiapo Church ang ginawa. Oo. Kung saan nga naman maraming bisita, ilang mga executives ng ABS-CBN ang sumalubong at umattend sa naturang pag-iisang dibdib at special kumaga parang moment ni Angeline ito. At dahil naloka ang mga Utawnas dahil ilan sa mga namataan sila, Kim Chiu nandoon, si Meme Vice umattend, di ba? Talagang alam mo yun, full support talaga siya kay Angeline, kahit pa sabihin mo ang init. Kasi nga, di ba, sa Quiapo Church, hindi naman siya talaga air condition kasi Hindi, open. mainit dun, Day. Hindi, di ba? Pero tignan nyo, dyan kinabilib ng mga tao dahil hindi nagpakita si Angeline ng alam mo yun, extravagant na kasal. Kung hindi talaga ninamnam niya yung moment na siya ay ikasal sa taong mahal niya. Dahil yung sinakyan nila, dahil umarkila sila ng jeep. Yun ang kanilang wedding vehicle na paglabas na, di ba yung iba, maano yan, ng chedeng-chedeng, mga ganyan. Yung iba kailangan di aircon. Wait! Very Filipino talaga ang style at talagang pinakita lang din talaga ni Angeline sa kanyang kasal na hindi importante kung gaano ito ka-luxurious. Hindi ito importante kung gaano ito, alam mo yung ginastusan. Ang importante sa kanya ay makasal sa taong kanyang matagal nang iniibig. Alam mo, Mare, ang bongga din itong relasyon nitong si Angeline Quinto at ang kanyang ang kanyang kabiyak na si Nan Reb. Kasi ang dami nilang pinagdaan ng kontrobersiya. Oo, diba? Kung matatandaan mo, a few years ago, merong mga usap-usapan itong si Nan Reb ay merong relasyon sa ibang babae. Diba? Na may mga umusbong na ganito, may nagkahabol. Simula nung pinakilala siya ni Angeline, diba, sa Madlang People, na para bang lahat ng tipong ng intriga, pero naging matatag sila. Actually. Diba? Pinatunayan lamang ni Angeline Quinto that her love is greater than Nan Reb's failure. At saka, Mare, diba? isa pa sa nakakabilib dito, no? Kaya pala dun nila sa Quiapo Church din ginanap yung kanilang wedding kasi pareha silang deboto. Tama, diba? Doon Diba? naman din talaga. Tsaka marami nagtatakaan, parang tipong, marami nagulat. Pwede palang magpakasal sa Quiapo, yung mga ganong aspeto. Kasi diba, first time natin ito naririnig. Kasi usually talaga, sa mga cathedral talaga na medyo bogacious, Shala-shala, diba? oo. Pero ito, Daya, tingnan mo yung wedding gown lang itself ni Ang ni simple Angeline. lang. Napakasimple. Kasi talagang, alam mo yun, yung purity nung pagka-solemn, ramdam mo eh. Although nag-miss ko lang, alam mo yun, parang fans day. Dahil talagang dinumog ng mga tao. Lalo na si Sarah. Diba? Ng mga tao to the highest level. Kaya nga naman ang saya-saya ng selebrasyong ito para kay Angeline Quinto na kahit na sinong babae papangarapin ito eh. Diba? Na para sa kanya, this is it. Wala na ako kailangan patunayan. Naman ngayon kung sumakay kami sa jeep para, alam mo yun, kakaiba eh. At saka, diba? Mare, may napansin ako, di ba may bridesmaid dapat? Si Mimi ang parang niya. Diba? Ano ba tawag niya ng bridesman? Parang patron of, basta mga ganyan. At saka ang ring bearer niya, si Eric Santos. Diba yung mga ganong aspeto? Hindi bagets. Oo. Diba yung mga ganon na nakakatuwa na Hoy, parang, teka lang. Gano'ng katotoo kaya yung chika na nagbubuntis na itong si Angge sa pangalawa niyang anak? oo nga, parang Kasi- yun ang chismis. At saka Oo. napansin mo, medyo nag-gain siya ng weight. True to. Naku, no? Tsaka yung gown kasi, di ba? So parang doon nag-iisip yung mga tao na, ay, truly ba? Baka meron ng second baby nga. Kasi ba pumutok yung issue na yan na may second baby na kaagad. Oo. Nasundan na yung kanyang Junakis. Nakasama niya naglalakad sa isla. Oo. Cute, di ba? Si Salvio ba yun? Oo. Salvio. Salvio. Oo. Yan. Hindi Diba? Silvia. Silvio Silvia Sanchez. Silvio yata. Salvio. Silvio. Comment down below nga. Oo. Baka iba mapangalanan. Hindi yung nagbibinyag tayo ng pangalan. Pero yun na nga, diba? To Angeline Quinto. Oo. Diba? Alam mo yun, Super congrats. well-deserved ceremony. It was really a remarkable day for you. Congratulations. Plus, even the reception, napakasimple ng lahat, diba? Na And for sure, close Mare. friends lang talaga yung mga nandoon. Tapos yung mga, alam mo yun, ilang mga kaibigan sa
industry at relatives, diba? Yun naman importante. Alam mong sure na sure ako, Mare. Oo. Ngayon ko nakikita to ng nanay ni Angeline Quinto, si Mama Bob. Oo. Ay, ang saya-saya siguro niya. Sobra. Medyo nakakalungkot nga lang kasi hindi na niya naabutan. Actually, doon siya naiiyak sa part na yun habang naglalakad siya. Kasi siguro para sa kanya, pinangarap niya na sana dumating yung araw at kasama pa rin niya yung kanyang ina na ihahatid siya sa altar. Diba? Kaya lang syempre, kung nasaan man din si Mama ba, for sure, masaya siya para sa kanyang anak, diba? Correct. Na sa wakas, ay alam mo yun, na nalagay ka na sa isang peaceful na relasyon na matatawag mo ng pamilya mong bubuo. Diba? Mari, kapag nagkabati kaya ng tuluyan itong mag-inang Sarah Geronimo at saka Mami Divine, Oo. ihahatid din kaya sa altar ni Mami Divine si Sarah? Hindi, sa pintuan ng village. Ihahatid niya sa labas. Layas. The views and opinions kasama ng mga ulam na ayaw daw tanggapin. Alayas. Dali mo yan lahat ng bit-bit mo. Ayoko na. Nagtanong lang naman ako. Char lang. Kayo na naman. Seryoso na Regal naman. naman yung mga popstar. Sabi naman, wag ang idol namin. Hindi naman. Si Mami Divine naman kasi. Pero for sure yan. Di ba sabi nga nila, kahit anong galit ng magulang, kahit ano pang pinagdaanan ninyo, ang makakapagpahupa lang yan ay isang apo or sanggol. Supling. So, aantayin lang natin na dumating yung araw na yun na bit-bit ni Sarah at ni Correct. Mateo ang kanilang magiging love child, diba? Oo. Kumbaga parang, alam mo yun, na siguro ito na yung panahon para magkabati nga sila ni Mami Oo, Divine. kaya to Mateo and Sarah Geronimo, mag-churbahan kayo na mag-churbahan. Ay, hindi mo yan ipapak-call to action, no? Walang Hindi lang. Oo. Huwag kayong ma-pressure para din po dun sa mga kababaihan na tipong syempre yung iba, di ba, na kinasal na tapos yung iba na Di pa sinasabi hindi pa nagkakaanak. Huwag po kayo ma-pressure, di ba? Lalong-lalo na kay Miss Sarah. Ang masasabi ko lang din, if it is the right time, God will make it happen. Oo. Di ba? Kung parang maybe the reason why hindi pa rin binibigay, may reason po yung Panginoon. Huwag po kayo Correct. panghinaan ng loob. Kami nga, hindi nga kami nape-pressure ni Kapitana Sisa. Uy, kahit naman anong gawin natin, bumalentong tumuwad, tumambling. Lumuhod at dumapa. Oo. At kung ano-ano pa, at umispaghetti pababa at pataas. Wala pa rin. Kung ang bidet nandyan na. Durog-durog Durugin na. ang bidet. Mare, nanganak ka na? Hindi, Mare. Nadurog No. ng bidet. Saan tayo kukuha ng bata sa puno ng saging? Well, anyway, saan na pupunta to usapin na ito? Masaya lang kami para kay Angeline Quinto, Oo. hindi ba? Si Angeline na hindi Oo. dinurog ng bidet. Correct, di ba? Pinatibay ng panahon. Girl, di ba? Pinatunayan mong isa kang babae, di ba? Well, happy for you. Congratulations Yes, sa bagong congrats, kasal. Ange. Nan-Rev and Angeline, hindi ba? Anyways, bago pa mapunta kung saan-saan na naman ang topic at mapuntang usaping bidet. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po, ang iyong Tita Cora. At kami pa rin ang same pero iba. Tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo,